Tayo po lahat ay lumuhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan. Papurit pasasalamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga ba ang kakulangan niya? Ano nga ba ang di naman maibibigay niya? Yaong pagkakasala at walang kulang siya ni ano sa bawat isa. Kundi ang taong nagkakasala, ang taong nagkakamali at nagkukulang ng pagtitiwala sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung papaano ang mga salita ng tao nabibigkas niya dito sa lupang ito, ang salita ng Amay nabibigkas din niya sa ibabaw ng mundo. At kung papaano ang tao ang bumigkas ng mga banal na salita niya, katulad ng pagbigkas ng mga anak niya na kung anong nais sambitin nila na bilang pagkataong mga aral at salita, magagawa din ng Ama ang patuloy na magbahagi siya ng mga aral niya, bagamat wala na ang bawat isang ginamit noon pa. Sapagkat ang Espiritu niya ay walang puknat, walang tugot sa paglalahad, pagbabahagi at pagtupad. Ngunit, sino nga ba ang tunay na masasabing mapalad? Inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Tunay nga na walang pagkabula. Asamin mo at tunay na asahan mo ang Diyos na lumikha ng buhay mo. Ang Diyos na kinilala ka't kumilala sa iyo, sapagkat siya lamang ang nag-aalay ng buhay at ng karapatan para mabuhay. Kung nilalagak mo sa kanyang tuwiran ang iyong buhay, di nga kaya't ituturo niya sa iyo ang lahat ng kaparaanan. At hindi ka maninimdim kailanman sapagkat siyang tunay mong buhay. Walang magbibigay ng ibang buhay. Kaya't kung paano ka mapag-aharian sa lupa, mapag-aharian ka niya sa langit. At kung paano ang pag-ahari niya ay walang hanggan, do'y madarama ng taong sa kanya ay kapiling. Ang Espiritu na tuwirang sa kanya ay sumusubaybay, gumagabay, pumapatnubay, at di nawawalay. Kaya talina mga mahal ko, mithiin ninyong mapagharian kayo upang sa buong panahong nabubuhay kayo sa lupang ito, hindi lamang dito kayo mapagharian, kundi maging sa kanyang kaharian ay ganap pa rin yung siyang kamtan. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Kaya nga't sa tuwina'y sinasambit, damhin nyo ang Ama, kilalanin nyo siya at siyang tunay na taga-aliw. Hindi mananaig ang paninimdim, hindi mananaig ang kabalisahan, kung ano man ang dinadala mo tinataglay sa iyong kalooban, ito'y kanyang pinaparam
sapagkat siyang tunay na kaaliwan. Mapalad ang mga nagpapakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Sapagkat ang tunay na mababa ang kalooban, nakatatalim at nakasusunod sa kanyang kagustuhan. Sapagkat kung paano niya ibinigay ang kanyang sarili, natutunto niya ang batas at kautusan ng Ama, sapagkat may takot siyang lumisya sa kanyang mga kaloob, na dapat at marapat na siya ang tupdin, sapagkat siyang tunay na buhay at tunay na sigla ng sinuman. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Kung nasusunod mong tuwiran ang kalooban ng Ama at mithiin mo'y tuparin ang kanyang kagustuhan, ano nga kaya ang makabubutit makaiinam sa iyong anak niya na tuwirang mahal niya na hindi niya ibigay? Kaya naman ang mga anak niya sa kanya'y tumatalima, sumusunod at tuwirang inaasahan ay siya, wala ngang nagsabing pabaya ang Diyos Ama. Kundi lahat ng sa kanya ay nagmiting makitungot, pakitunguhan siya ng tapat, makapagsasabing dakila ang Ama, tapat sa mga pangako niya. Sapagkat doon nila nakikita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nilang pahiram lamang sa lupa. Halina kayo mga mahal ko, mithiin niyong maramdaman niyo sa puso niyo sa oras na ito ang Ama, upang lahat ng mithiin niyong para sa inyo ay nakababatid, ay tanging Ama lamang kung makabubuti, may pagkakalob niya ito ng buong galak sa inyong lahat na nagpapakababang sa Kanya ay tumatanggap. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan din sila ng Diyos. At siya ang pawang katotohanan. Kuminsan sinasabi ng tao, may Diyos ba? Ba't di siya naawa sa akin? Bakit ganito ang dinaranas ko? Marunong ka bang mahabag sa kapwa mo? Alam mo ba ang tunay na salitang habag? Kapag nahabag ka sa kapwa mo, hindi kailangan salita lamang ito, kundi yung habag ng puso mo ay may ginagawa sa kapwa mong kinahabagan. Sapagkat kung salita lamang, anong kahabag-habag na naganap na sinabi mo na tinupad mo? Kaya naman sa bawat araw na pagkahabag sa puso mo ay numunukal para sa kapwa mo. Bawat taong kinahabagan mo at ginawan mo ng mabuti para sa Ama, siya naman ang tuwirang habag na habag sa mabuting gawa mo na kailan may hindi maliligtas sa Kanya. Kaya naman lahat ng gumawa ng kabutihan pawa, siya rin naman ang nagbigay gantimpala. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Alalaong baga, paano mo nga madarama ang Ama sa tigas ng puso mo? Ano ang mararamdaman mo? Hindi bagat ang galit mo, ang puot mo, ang hinanakit mo, ang pagdaramdam, paano mo siyang makikita? Paano mo siyang makikilala sa gayong pag-uugali mo bilang tao? Kailanman ay hindi siya makapangingibabaw sa gayong ugaling pagkatao, at hindi siya mananaig sa gayong ugaling tao, sapagkat siya'y tunay na mapagmahal, tunay na mapagbigay, tunay na mapagparaya, tunay na nag-aalay ng tapat, hindi pagpapaimbaba. Kaya naman kung paano ka mahabagin at maawain sa kapwa mo, ang Diyos na tunay na malinis, na nagbigay ng malinis na puso mo, siyang mananahan sa iyo sa tuwina. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Tunay nga mga mahal ko, kung tunay na ang tao, ang Ama ang nasa puso niya, nagbibigay daan siya sa kapwa niya kung paano ang mga naghihidwaan ay kanyang mapagsama-sama ng kabutihan ng kanilang taglay. Subalit, kailanman ay hindi sila magmimitwi, ang wasak ay patuloy pang wasakin. Ang sira ay patuloy pang sirain. At patuloy na silang nagiging daan upang maglagablab ang galit ng sinuman. Kundi sila ang nagbibigay kaparaanan kung paano ang kanilang mabuting samahan, yaong mga kapatid niyang nagkaroon ng hidwaan at alitan, ay mapabuti niya at mapatotohan ng Diyos Amay kanilang kinakamtan. At yun ang pawang katotohanan.
Mapapalad ang gumagawa ng kaparaanan upang ang kapwa niya ay mag-ibigan. Sapagkat patotoo lamang kung paano niya minamahal ang kapwa niya, yaon nga ang totoong buhay niya ng Ama ang nasa puso niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Kung nais mong maging ganap at maging kalugod-lugod ka sa Ama, huwag mong itanghalang sarili mo at huwag mong hanapin ang ikay purihin ng kapwa mo, kundi habang hinahamak ka dahil sa paggawa mo ng mabuti, habang pinararatangan ka ng kung ano-ano sa iyong mabuting adhikain at kabutihan mo, ang taglay na mula sa Ama, lalo kang magalak sapagkat patutong ang Diyos Ama'y sumasayo. Sapagkat hindi ka hamakin ng kapwa mo sa mabuting ginagawa mong di nila maunawaan kung katulad mo silang gumagawa ng masama sa lupa. Kaya nga't hindi magkaunawa ng mga tao sapagkat dalawa ang gawa ng tao, isang mabuti at isang masama. Isang pangit at isang mabuti. Isang maganda at pangit na tinatawag. Kay buti ng ugali, kay pangit ng ugali, kay ganda ng ugali, kay sama ng ugali. Mga minamahal, ano ba ang nais ng Ama upang ganap kalugdan? Kung ano ang kanyang layon at nasa, tuparin mo at sundin mo. Di ka man mawawaan ng kapwa mo at kung ano-ano ang palagay nila sa iyo, kung ang nagpapalagay na Ama mong tunay na pumili sa iyo ang siyang nalulugod sa tuwina, islunsad mo ang mabuting gawa mo. Sapagkat hindi ka tumupad dahil gusto mo, hindi ka makagaganap dahil nag-iisa ka dahil sa iyo, kundi ganang sama, ganang siya ang ibinigay mo sa sarili mo. Kaya't kung paano mo tinutupad ito, hamakin ka man ng maging sino, kutsain ka man ng kapwa mo tao, atulan ka man ng kung ano-ano, pagparatangan ka man ng kung ano-anong masakit para sa kapwa mo, siraan ka ng buong mundo. Ngunit ang Amang nakatunghay sa iyo, batid ang gawa mo, magalak at magpuri ka, at patuloy na gumawa ka. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan sa pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna na sa inyo. Kung naghahangad ka ng paghahari ng Ama, kung ang hinahangad mo ay ang kaluwalhatian ng kaluluwa mo, at ang buhay na taglay mo ay pakinabangan ng kaluluwa mo, nung kang lahat ng kapwa mo ay nagalit sa iyo. Ngunit ang Amang nagmamahal sa iyo ay siyang patuloy kumukupo, pumapatnubay at nagbibigay handog ng galak sa puso mo. Ano ang nawala sa iyo? Ano ang mawawala sa iyo? Walang-walang mawawala sa iyo, bagkus ang mga taong di makakilala sa mabuting adhikain at gawa mo, silang nawawalan. Sapagkat kung mabuti silang tulad mong nagpapakabuti, gawin kaya nilang hamaking katkutsain? Gawin kaya nilang ikay siraan o sirain ang buhay? Hindi. Sapagkat kung anong ginagawa mo, imimithin nilang magawa. Kung anong nagagawa mo, nagagawa nila, sapagkat parehas kayo ng mathiin at gampanin. Sa makatwid, sino man ang taliwas na tao o kapwa mo sa ginagawa mo'y di makatugma at di makaakma ang damdamin at kaisipan nila, lumalaban, naglalaban, hindi kayo magkatulad. At yaon ang pawang katotohanan. Kaya magbunyi, magalak, magpuri, magpugay, sama ang tapat sa Kanya. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, matatawag kayong tunay na mapalad sa kabila ng inyong pagpapakabuti, mayroon pa ring masamang sa inyo'y ginaganti. Ang Ama ang hintayin niyong gumanti sa kanila
at ang Ama rin ang hintayin niyong gumanti sa inyong kagandahang loob para lamang kayo'y mapagharian at mapuspos kayo ng kanyang banal at kabanalan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, kagalakay inyong kamtan, paghahari ng Ama'y walang katapusan, subalit di lahat ay mapaghaharian, kaya't mapalad kayong napagharian, patuloy niyong siya'y kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't dinanas mo ba ang sinaktan ka ng kapwa mo? Sa damdamin mo'y inalipusta ka? Dinaranas mo ba ang gawin mo ang mabuti, ngunit ang pananaw ng kapwa mo'y masama ka para sa kanya? Dinaranas mo ba ang wala kang mithiin kundi ang kabutihan, subalit ang paratang sa iyo'y kasamaan? Huwag kang manimdim, huwag kang malumbay, Ama mo'y kapiling. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, mapagtagumpayan nawa ninyo, yaong kaloob ng Ama sa inyo, upang patuloy na bumuti kayo, huwag masama kaysa dati ang maganap sa buhay nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, sadyang sa ibabaw ng mundo, magkakaiba man ang isip ng tao, subalit ang iisang Diyos Ama sa tao, kung siyang tuwirang tinanggap at totoo, na nakiisa at nakipag-isang mga anak niyang nakipagtotoo, wala pa rin mananaig sa bawat isa, kundi siya mismo. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tuparin mo ang misyon mo, sundin ang kalooban ng Amang tinanggap mo, at siya naman din ang kaantabay mo, kalinsabay ng hirap mo, ginhawang kakibat na ipagkakalob sa iyo. Pagharian kayo. Yaw ng pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang tumanggap ng bukal sa puso niya, tinanggap niya ay kapwa-tao niya, pinaglingkuran ay kapwa-tao, Ama ang nalugod, di man malugod, kapwang hinandugan, inalayan ng lakas niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Sa init ng panahon na yan, kung pati ulo mo'y nag-iinit pa, ano kaya ang pakiramdam mo? Ngunit mainit man ang panahon, kung masaya ang puso mo, payapa ang isip mo, magaan ang pakiramdam mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Simple lamang para hindi mabagot at mahirapan ang isip at di masaktan ang kalooban. Tanungin ang sarili, bakit ko ba ginagawa ito? Sa unang buhay ko ba'y nagagawa ko ito? Wala ngang humahamak, kumukutya sa akin noon dahil hindi ko ginagawa ang ganito. Subalit, hindi ko naman lubos kilala at di ko nakikilala ang Diyos Ama ko. Ganun lang kasimple. Ngayon ba, papanigan ko ba ang damdamin kong inaagaw ng tukso para matapos na ang paglilingkod na totoo ko? Abay hindi, magpakatalino ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yaon ang dapat, magpakatalino kayong sumuri sa mga pumapasok sa isip nyo. Magpakatalino kayong dumama sa inyong damdamin kung bilang tao ito o sa demonyo at Ama. Sapagkat kapag bilang tao at demonyo, sigurado masasaktan kayo. Ngunit kapag damdaming Ama, nasa pagkatao man kayo, mananaig pa rin ang galak sa puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat pag nilayan ninyo, ang mabubuti ba ang atikain kapag nakitang maganda ang samahan at mabuti ang samahan ng magagandang magsama? Nagmimithi bang ito'y wasakin? Di ba ang mithiin ay lalo pang bumutit, gumanda? Subalit,
Yung mapanlinlang na espiritu, walang alam yan kundi wasakin. Mapaggawa ng istorya, gumagawa ng istorya, sapagkat mapanlinlang. Ngunit ang amang makatotohanan, tapat at matalino sa lahat, di kayang linlangin ng sinumang huwad. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikay totoo tapat at di ka rin huwad na tulad ng mapanlinlang, kaya mong suriin ang dapat mong piliin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mong panaigin ang dapat mong panaigin. Kaya mong tanggapin ang dapat mong tanggapin. At kaya mong itakwil ang dapat mong itakwil. Kaya't kapag naging matalino ka sa pagpili, amang sayo ang nanahan. Buhay ba ang Ama? Hindi ninyo kayang gawin ito bilang tao. Kaya humingi kayo ng katotohanan ng Ama at hingin nyo ang kapuspusan ng Espiritu niya upang maging matalino rin kayo na kung papaano ang dapat gawin at tupdin nyo, sapagkat ang Espiritong ito ang siyang magtuturo ng magiging dapat nyong tupdin at dapat nyong talikdan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan. Damhin nyo sa puso'y amang mahal. Upang kailan pa man, habang kayo'y nabubuhay, sa ibabaw ng kalupay di kayo maagaw, bagkus mapangalagaan, at kayo'y patuloy na subaybayan nitong Diyos amang mapagmahal, sa piling ng anak na minamahal, sa patnubay at gabay ng Espiritong taglay. Sa mundo ay iniyalay, sa tao ay nakipamayan, magiging templong tahanan, yaong lupang katawan. Halina mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto kayo sa aking mga iniluwal. Kung nasa nyong magalak, iwasan nyo ang puot, talikdan nyong galit, huwag kayong mga inggit. Bago kayo magselos, suriin nyong mabuti ito. Kung marapat nyong gawin, dili kaya'y iwasan, upang di makapangibabaw ang tukso sa inyo at matupad nyo yung kalooban ng Ama, at di mga lason yung mabuting kaisipan, kundi maging ganap kayong magliwanag. Sapagkat ang Ama'y mabuti pawang handog niya, kaya't kung mabuti ka, handog kang mabuti sa kapwa mo, at bawat inalayan mo ng iyong kabutihan, ang nakadama sa'yo't kumilalang lubos ito, na natanggap ang lahat, na tunay na nakita, yaong pagpapalang espiritual sa buhay niya. Gagawin ng Ama'y tanggaping lubos niya, tulad ng pagtanggap, na ikaw ang siyang sa kanya ay nauna, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanang, nekarameneyahanang, nekarameneyahanang. O aking Ama at Ama nila, ang sikat ng araw, ikaw ang nagpapabanaag. Pagbubukang liwayway, ikaw ang nag-aalay at naghahandog sa lahat. Kaya't kung paano mo dinaratal itong araw at buwan, may daratal mo rin ang pagbabagong buhay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O, naragdagan ba ang inyong kaalaman?
naragdagan ba ang inyong karunungan? Sino naman si Constancia para kayo'y maragdagan ng karunungan at kaalaman? Ganang siya'y wala ring dunong nataglay at kaalaman. Subalit ganang din nyo nasilayan, nadama ninyong tuwiran. Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa iglesia, sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung magkagayon, kung tunay na may tinanggap ka, ang ibahagi mo yung tinanggap mong tama't tumpak at marapat. At patutuhanan mong totoo, tama't marapat ang tinanggap mo sa gawa mo, hindi sa salita lamang ito. Kaya naman, itong Diyos na pinakikilala mo, dahil nakikita mismo sa iyo, ang bawat binabahaginan mo, makikilala siya sa mabuting Ama siya. Ngayon, kung pinakikilala mo siya at siya hindi mismo nakikita ang kabutihan niya, mapapasunod mo ba? Sapagkat siyang kaaliwan, siyang tunay na buhay. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Pawang katotohanan. Kung paano ang tiisin at binabata ng bawat tumanggap na totoo, gayon din karami ang kaaliwan at kagalakang kinakamtan, sapagkat bawat pinagdaanan mo't napagtagumpayan, higit pang kagalakan ang sayo'y kaakibat na tuwiran. Kung magkagayon, napapatotohanan ng kasama mo, ang tinataglay mo, ang pinakikibahagi mo, ang binabahagi mo, ang pinamamahagi mo ay siyang totoong umaaliw sa buhay mo. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. At siyon ang pawang katotohanan kung paano mo dinudulutan ang kapwa mo, na kapag siya'y nalulumbay at ikaw din nalulumbay, ang Diyos Ama na sa inyo ay nalulumbay din sa ginagawa ninyo at nagagawa sa inyo, nagaganap sa inyo. Siya rin ay karamay nyo. Kaya't kung papaanong nalumbay at ikaw ay nalumbay, ang kapwa mo'y pinaglumbay ng bawat isa ng nalumbay, ang Ama ang nag-aaliw at tuwirang napapatotohanan, siya nga pala ang tunay na kaaliwan ng sinuman. Buhay ba ang Ama? Kaya, bakit mananahan sa iyo ang pighati? Bakit mananahan sa iyo ang lumbay? Samantalang alam mo, tinanggap mo, ay ang taga-aliw mo, ang buhay mo, ang lakas mo, ang bisig mo, ang kalasag mo, ang muog mo. Kaya, di mananaig sa iyo ang bilang pagkatao. Yamang ang Diyos mo, ang siyang tinatawagan, sinambang tinanggap mo sa buhay mo tao. Mga kapatid, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Kung wala kang pagnanasang magbata, ang gusto mo'y puro galak lamang at saya, hindi ka kahati ng Ama at Kristo sa pagpapakabanal ng bawat isa. Sapagkat di mo tatamasahin, tatamuin ng tunay na kabanalan sa madaling panahon at kaparaanan. Sumain niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, subalit habang nabubuhay ka,
at tinatamasa mo ang kaliwa ng Ama, anumang binabata mong tinitiis sa buhay mo, manalig at umasa ka, kailan may di nagpapabaya siya. Sapagkat siyang buhay mo, siya ang lakas at tagumpay mo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May tiisin baga kayo? Alalaong bagay, may tinitiis baga kayo sa buhay nyo? Huwag malumbay. Kasama yan. Kaakibat yan. Ngunit kung tapat at makatotohanan ang inyong pananampalataya, anumang binatan nyo, anumang tiniis nyo, kaakibat nito'y saya at kaaliwan. Yamang napatotohanan nyo, nakisa kayo sa inyong Panginoong Heso Kristo. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Isang nagluluto ka man ng iba't ibang sangkap at mga pagkain, ang tinitiis mong hirap na tagaktak ng pawis mo, kapag nakaluto ka't natikman mong sarap nito, napawi na lahat ng sarap ng linamnam na nalasap mo. Buhay ba nga ma? Alalaong baga, walang buong buhay, tiisin na lamang ang lahat ng kinamtan. Sapagkat pagkatapos ng pagtitiis, kaakibat ay ginhawa. Yaong hirap na dinanas at dusa. Pagarian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't ang wika, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. At di kayo susuko kung bukal sa puso. Sapagkat di kayo pababayaan ng Ama. Kasama nyo nga siya, pinagsisigaw at pinakikilala nyo siya. Pagkatapos ikaw na nagsusumigaw para sa kanya, ibabagsak ka. At pagkatapos ay tutumba ka pa. At pagkatapos hihilahurin ka pa. Abay, hindi siya Diyos, demonyo siya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may
mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Pag-aralan nyo minsan nasasapunan ninyo, tinutulok nyo pa sa kapwa nyo. Minsan naman nasa harapan ninyo, umuusad pa, umaalis pa sa inyo. Minsan naman wala sa inyo, gumagapang patungo sa inyo. Ganyan ang biyaya ng Ama. Subalit tandaan nyo, habang nabubuhay kayo'y may pamamaraan siya. Kaya huwag tumugot, magtiwala at manalig kayo. Sapagkat kung minsan, kung kailan mo hindi hinihingi, sa Kanya binibigay. Noong hirap na hirap kang maghintay at maghanap, wala kang makuha, wala kang makita. Kaya ang gawin mo, kung wala kang nakakamtan, manahimik ka, manalangin ka, manalig ka, magbata ka, tiisin mo. At sa nakita ng Amang katapatan mo, isang araw sabi niya, anak, di kita mababata, sapagkat tapat ka. Hintayin mo, sorpresa. Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo bang wika niya? Manalig kayo, sapagkat siya ay di mamamatay. Mamamatay lahat ang binuhay niya, ngunit siya'y hindi. Sa makatwid, huwag mong patayin ang pag-asa mo. Huwag mong patayin ang pananalig mo. Huwag mong patayin ang pagtitiwala mo. Huwag mong patayin ang pananampalataya mo. Patuloy siyang buhay sa iyo. Panaligan mo siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Dapat na pag-aaralan niyo pong lahat. Kapag lingkod ka, inatasan ka, pag may abirya, huwag kang matakot. Huwag kang mawala ng pag-asa at huwag kang susuko. Katulad ngayon, pinakita niyang maliwanag, kapag siyang may gusto at siyang nagkaatas at pinag-aatasan ka, may pamamaraan siya. At pinakikita niya rin ang mga kaparaanan na ay hindi pamamaraan ng tao. At pinakikita niya rin na pipihit niya ang pangyayari at nagagawa niyang kung sino ang unahin niya at sino ang susunod pa. Kung minsan, dapat nauuna na, nababaligtad pa, siya pang nahuhuli. Patotoo lamang at kung minsan ay huli, siyang nauuna. Istorya ngayon. Kaya may bukas pa, may misyon ngayon eh. Ang misyon ngayon ay dapat sa Tondo, Manila. Ngunit, kahapon ang sabi ni kapatid, Apo, ang mga sasakyan po ay ganito, 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 ganito. Gayon ba? O, sulong ka ako. Pabatid mo ka ako doon sa Tondo na hindi tayo pwede ngayon. May paraan ng Ama. Alam niyo po ba? Hindi pa siya tumatawag sa akin. Tumawag na, Apo. Paano po ba? Ay, naku, mahal na kapatid. Napihit ang pangyayari. May baba sila ka ako sa Mapaniki ngayon. At dapat ay doon kami. Ngunit nakatango ako ng Lunes. Kaya hindi ka ako po pwede. Ayan, natupad pa rin ang doon na nauna. Sapagkat pinakita lang ng Ama. Dahil gusto ko mapagbigyan kayo lahat, ito malapit lang, unahin ko na ay malayo. Ngunit hindi pala yun ang kalooban ng Ama. Ang kalooban niya ay iyon. Kaya nangyari, iyon pa rin yung una. Natupad pa rin yung unang plano. Ganyan ang Diyos.
Planuhin mo man bilang tao, kung di niya kalooban, mapipihit niya ang pangyayari. Ba't di ka magtiwala sa Kanya? Ba't di ka maniwala sa Kanya? Ba't di mo siya tanggapin at unahin mo sa buhay mo? Hindi yung kung ano-anong inuuna mo. Hindi yung kung ano-anong ginugusto mo. Tanggapin mo siya. Pangunahin mo siya sa puso mo, alalaong bagayaw ng ibig sabihin. Huwag yung kung ano-anong iniisip mo't dinadama. Unahin mo siya sa puso mo, unahin mo siya sa isip mo, bago pa kasunod ang lahat ng iniisip mo. At ituturo niya lahat ang dapat sa iyo. Buhay ba ang Ama? Alam niya nang hindi ka pwede. Paano po ako alam naman ng Diyos kung anong ginagawa ko. Huwag mo siyang dayain. Huwag mo siyang lilangin. Sadyang alam niya lahat ang ginagawa mo. Ano man ang ginagawa mo at nasa puso mo siya, alam niya pa rin kung ikaw ay anak niyang marapat para sa Kanya. Kaya't anong dapat gawin? Kung nasa puso mo siya, kung nasa isip mo siya, wala ka ng maraming sinasabi. Gawin mo ang tama. Isulong mo ang tumpak at siyang kaakibat. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, lahat may paraan, lahat may daan. Sapagkat di ka makararating kung saan kung walang daan at walang pamamaraan. Lagi mong tatandaan, may pamamaraan ang kalwalhatian, may pamamaraan ang daanang katotohanan. Kaya hanapin mo nang masumpungan mo ang tunay na daanang katotohanan sa buhay mo. Pagpalain kayo, may bukas pa sa inyong buhay. Reynold. Masaya na si Reynold. Wag namnamin ang kamalian. Sa tuwi na ay damhin yaong wagas na pagmamahal. Upang bawat araw na ika'y nabubuhay. Ang Ama, ang manahan at tuwirang, ika'y gawin na mainam. Ang buhay mo'y Kanyang patagin. Upo, kaya hanapin ang landas na mainam upang sa pagtahak ninyo bawat araw ang Ama ang kasama kailanman, di kayo iwan at kailanman ay di Kanya mababayaan. Tanggapin mong siya'y Diyos mo. Kilalanin mo siyang Ama mo. Hanapin mo ang matuwid niyang kaloob sa iyo at makatatahak ka sa Kanyang kabutihan na landas na hindi ka maliligaw. At di mo kailanman makikita yaong anong pagkukulang sapagkat sapat na sa iyo ang bawat araw na madama mo siya. Kaya't ang bawat araw mo'y masaya sapagkat alam niya kung ano pang kailangan mo. Kilalanin mo lamang siya. Di ka kukulangin sa lahat ng kailangan. Araw-araw may magagawa siya. Habang may buhay ka, may bukas pa. Pagpalain kayo. May bukas pa, may misyon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, tayo na